mensahe ng Diyos tungkol po sa kanyang panahon at tungkol sa kahalagahan ng pagkilala sa napakahalagang aral sa Biblia na ginamit ng Diyos si Propeta Moises upang ilabas ang Israel mula sa Ehipto. So sa history po sa panahon ng Israel ay napakahaba ng panahon po ang kanilang pagkaalipin sa Ehipto. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nilabas ang Israel mula sa pagkahari ni Pharaoh sa Ehipto. Mula sa Ehipto hanggang sa Wilderland hanggang sa Promised Land o Canaan. At tutumbukin natin sa ilang oras ng ating pagtitipon sa pag-aaral yung tungkol po sa sinabi ni Propeta Moises na mula sa Diyos sa 5 books na sulat ni Moises. At isa dito ang ating pong tutunghayan yung Exodus chapter 12. Doon sa Exodus chapter 12, titingnan natin ang simula po doon sa verse 1. Kaya sabay-sabay nating basahin po yung verse 1. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Egypto na sinasabi, ang buwan na ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Order ng Diyos kay Moises na siyang maging unang buwan ng taon. Amen. So, ang binigyan ng Diyos si Propeta Moises na ilit ni Moises ang Israel para ilabas sa Ehipto. Na yung buwan ng first month of the year na sinabi ng Diyos kay Moises, yung paglabas ng Israel sa Ehipto. Gamit ko ang kanyang lingkod o ng iba, si Propeta Moises. Now, si Moises din po ang binigyan ng Diyos ng instructions tungkol po sa first month of the year sa pagpatay ng kordero. Na itong kordero walang iba si Kristo. At ginamit din ng Diyos ang New Testament para sa ating panahon kung paano din tayo as a Gentile before na tayo ay makalabas sa kasalanan tulad ng Ehipto through Jesus Christ. Ang tanong, sino naman ang gagamitin sa ating panahon propeta para po ilabas tayo sa pagiging hintil? Kaya po sa panahon natin bago tayo magpatuloy, may mga nagpakilalang mga propeta at salamat sa Diyos na may mga tao na nagpakilalang mga propeta. At sa edad natin ito, tiningnan natin, tinatanong natin at sinusuri natin na ito bang mga propetang ito ay hindi nakasunod sa tradisyon ng sanlibutan. So sa ating pong pagsaliksik, napansin natin na katulad ng ating pong celebration ng taonan, na ang kinikilalang first month of the year ay January. Ngunit titingnan natin dito sa sinabi ng Biblia na binigyan ng Diyos ng instruction si Moises na sila ay aalis sa Ehipto at doon sa unang buwan ng taon na yon, alamin natin kung ano ang pagkabanggit sa Biblia sa first month of the year. Okay. Balikan natin yung Exodus chapter 13 verse 4. 13:4. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Ibig sabihin, ang kalendaryong Abib ay Hebrew calendar. Ng Abib or Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April. So, ipinakita po kanina na yung Israel ay naging alipin sa Ehipto
At tayo naman naging alipin sa kasalanan as a Gentile before, walang Diyos, walang tipan, walang pag-asa, walang bahagi sa bansang Israel, walang pangako. Ngayon tayo na kay Kristo, pinakita po na walang ibang naglabas sa atin mula sa pagiging makasalanan, kundi ang larawan ng Diyos, ang Savior natin, walang iba. Yung kordero na pinatay ni Moises, ayon sa instruction ng Diyos, bago sila lumabas sa Egypt. Ngayon, itong binanggit na Abib o Nisan, ang tinutukoy ko dyan, kalahati ng March at kalahati ng April. Okay. Sa mga nag-aaral po, importante po ito, no? Sapagkat ang paliwanag po ay napakahalaga at loobin ng Diyos bawat tao ay matuto sa araw ng Panginoon tungkol po dito. Okay, ang ipinakita po ng scripture dito, paano ma-determine natin ang Abib or Nisan ay March or April sa panahon po natin. Ngayon, itong March or April ay nasa ilalim po ng Gregorian calendar. Ngayon, itong binanggit ng ating kapatid sa Exodus chapter 12, maging sa Exodus chapter 13, kinikilala din po ito na isang order ng Diyos kay Moises na liban sa napakaraming buwan sa loob ng 12 months. Meron din pong nag-declare ng 9 months, meron din 11 months. Ngunit, ang pinaka-majority na sinusundan ng buong daigdig ay 12 months. Bakit doon ang ginamit ay first month of the year? So, ibig sabihin, mahalaga po ang bilang paggamit sa buwan, maging sa pizza, maging sa oras. At doon nag-start karamihan talaga doon sa pasimula ng bilang. Like, yung first month of the year. At dito sa first month of the year, ipinakita din po na yung mga pagtuturo, mga paliwanag sa iba't ibang aral sa Biblia na maging ang creation ng Diyos, bago niya sinabing magkaroon ng liwanag, ang buong daigdig nagkakaroon din ng dilim. So, ang aral po sa liwanag, maging sa aral ng resurrection, ang lahat po nagmula sa dilim. Katulad ng the resurrection of Jesus Christ. So, bakit siya na-resurrect? Sapagkat pinatay siya. So, yung creation ng Diyos from Genesis chapter 1, bago niya sinabing magkaroon ng liwanag, ang buong daigdig na babalutan ng dilim. So, sa ating panahon po, bago mag-declare ng New Year, ang Diyos kay Moises para ilabas ang Israel po ay nababalutan ng pagkaagipin na walang ginawa silang pag-worship sa Panginoon, kundi talagang asin totally wala silang Diyos. Ganong katagal. So bago sila nakapag-worship sa Panginoon, dumaan muna sila sa pagkaagipin, at nung nilabas sila ni Moises, nag-start sila sa buwan ng first month of the year. Binanggit kayo na sa buwan ng Abib. Kaya ngayon po, may mga apat na klaseng aral hanggang sa English po na pag-translate, Hebrew, Greek, Aramaic, Latin, English Bible. So may mga professor po bawat mga lingwahe na natutunan ng bawat tao hanggang sa time natin. At ito ay pinagdamot sa atin ng Diyos, yung English Tagalog. Ipinakita po na hindi mahirap siya aralin kung talagang saliksikin ang kasunatan ayon sa order ng Diyos. Ngayon, bukod dyan, yung panimula ng taon na binanggit sa Filipe or first month of the year, doon kasi po sa kabuuhan ng taon. Katulad natin ngayon na mayroong 365 days sa loob ng isang taon. Pag kinumpute siya ng 30, 31 o 29, 30, 31. Pag kinumpute siya ng 28 days, hindi siya umabot ng 365 days. So meron pong nakikita doon sa bilang na 29 days sa loob ng isang taon, every year na dagdag. Kaya po,
ang pagpapatuloy natin dito sa loob ng isang taon, merong binanggit si Propeta Moises sa Deuteronomy chapter 16 verse 16. Isilipin muna natin yung pagkapaliwanag na yun. Makaitlo sa isang taon na ang iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos. Yan. Sa dakong kanyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at sa kapistahan ng mga sanlinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, Yan. at huwag silang harap na walang dala sa Panginoon. So, yung order kanina, on the first month of the year, na ang buwan na yon ay Abib. Yan. Ngayon, sa loob ng isang taon, merong tatlong feast of the Lord na binanggit. Bakit po ang ingat kailangan talagang gamitin sapagkat ang pagbanggit kanina sa Exodus chapter 12, mula verse 1, verse 2, hanggang pababa po, ipinakita na pinakuha si Moises ng kordero na isang taon, sakit sa Gis. Alagaan ng 4 na araw at paglubog ng araw papatayin yung kordero, which is 410. Malinaw po yun. Tingnan muna natin yung verse 6, sister. Ng Exodus 12 po. At iyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito. At papatay ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Paglubog ng Araw. araw. Papatayin ng kapisanan ng buong Israel sa paglubog ng Araw. araw. So, yung nilinaw po dito sa binasa ngayon sa Biblia, yung 14th day sa time ni Moises, ang kanina pong pinatay is literal. Sa time ni Christ, ang kanila din pong Last Supper kasama ang mga apostol, literal na ubas, literal na tinapay. Sa time natin, to those who receive Jesus Christ as Lord and Savior, ang magiging covenant din natin, tinapay at ubas. Ngayon, pagdating sa kingship time ni Jesus Christ, after His death and resurrection, to sit down the right throne of the Father, Hebrews chapter 12, tayo ngayon, kakain, sabi ni Christ, kakasamahin tayo sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, sa kingship time niya, ipinakita ko, dito yung kabuuan. Okay? In how many thousands of churches today, ipinakita ko yung kalagahan nito kung paano sinento ng Diyos ang first month of the year na siyang pinaka-mechanism sa pagtakbo ng mga feast of the Lord in 3 times every year. So, ang celebration ng Passover, sabi kanina, paglubog ng araw patay ng kordero, 14. Ibig sabihin, sa Israel, mag-start sila ng 15, 7 days up to 21. May bilang yan after 1 week up to Pentecost, which is 7 weeks. May bilang din po after Pentecost, 7 months from April to October. So kapag hindi po tumama doon sa first month of the year, ang tatlong feast of the Lord sa loob ng isang taon, ang tanong na malaki, saan magmumula ng bilang ang tao, ang church, sa mga celebrations na tatlong busy sa isang taon? So magulo na po, hindi na po tugma. Kanya-kanya na. Sapagkat may nag-communion ng umaga, gabi, kung may patay, may kasal. So paano magsisimula ang bilang ng 7 weeks at saka sa 7 months sa loob po ng Leviticus chapter 23. So, ang mangyari po, kung nagkamali si Moises ng understanding dun sa bigay ng instruction ng Diyos, hindi makalabas ang Israel sa Egypto. At kung tayo naman, kung iba ang propeta ang nag-lead sa ating panahon, hindi tayo makalabas-labas sa traditions of men. Tinawag na siya ng traditions. Under Colossians chapter 2, verse 8. Ngayon si Kristo, kapag siya po ang kinikilalang propeta, like Moises,
na mula sa Ama, sinundan niya ang instruction ng Diyos sa kanya bilang larawan ng Diyos. Tayo ngayon sumunod kay Kristo, walang instruction ng Diyos kay Kristo, yun din po ang ating susundin. Ibig sabihin, biblically, yung celebration, yung paggamit ng buwan, paggamit ng pizza, at sa pag-apply ng tatlong feast of the Lord, hindi pwedeng isali dyan ang sistema ng tradition sa man, sapagkat usually, ang New Year ay kinikilala ng ating kinakisna na nagbibigay ang mga tao, nagbibigayan, exchanging gift, mga activities, kung ano po ang mga sinabi nating mga katuwaan. Pero actually, that is a worldly system, not a sacred system, worldly system. Pag sinabing worldly system, hindi tiyak ang celebration, hindi tiyak po ang pagganap. So, titingnan natin dito sapagkat may pinaliwanag si Apostol Mateo tungkol po sa ating pinag-uusapan ngayon kung paano ang pagtiyak ng Diyos ng paglapad sa lahat ng bagay sapagkat siya yung ipinakita sa atin mula noon hanggang sa panahon natin. Okay, bago natin tumbukin ang aral, punta natin yung Matthew chapter 9, verse 17. 9:17. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat ng luma. Sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat at nangagbububo ang alak at nangagsisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagan. Ibig sabihin, pinakita po dito ang pinakasentro ng first month of the year, tulad ng sinabi ng Scripture, na hindi pwede ilagay ang alak sa lumang lalagyan. Na kailangan ang alak ilalagay siya sa bagong lalagyan. Now, ang first month of the year, ang ipinakita ng Diyos, yung instruction ng Diyos kay Moises, na mula sa first month of the year, magmula sa Pitsa 1 hanggang Agis, hanggang 14, hanggang sa dugo, sinundan ni Moises ang instruction ng Diyos at salamat sa Panginoon. Even in any churches today, admitted ang buong daigdig ng Israel nilabas mula sa pagkaalipin sa Egypto. Eh, itong mga program sa loob ng church, mga pag-worship sa Panginoon, ito ay pasalamatan natin sa Diyos na ginamit si Propeta Moises na talagang nakalabas sila sa Egypto on the first month of the year. Now, tayo naman as a Gentile before, nakalabas tayo sa pagiging masama, sa pagiging makasalanan, sa pagiging laban sa katwiran ng Diyos through Jesus Christ. Ngayon, itong Kristo ay banal. Itong Jesus Christ ay anak ng Diyos, hindi nagkasala, hindi nakitaan na lumakad ayon sa takbo ng sanlibutan. Na ang sabi sa ating panahon, sa paliwanag ni Apostol Mateo, neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles. Ibig sabihin, yung understanding na ito na instruction ng Diyos, like Moises, ilalagay ng Diyos ang bagong alak, bagong understanding na ito doon sa mga taong bago. Doon sa mga taong hindi umayon sa takbo ng sanlibutan. Doon sa mga taong hindi umayon sa tradisyon ng daigdig na ito. Doon ibibigay ito at doon dapat ilalagay. Hindi pwedeng ilagay ang alak sa isang lumang sisidlan. Kapag ilagay ang bagong alak sa isang lumang sisidlan, sabi ng Scripture, sisiad siya, mababanat siya, bibiyak siya. Kaya hindi malayo sa ating panahon, may mga separations of the church, may mga lumabas. Kaya lang, ingat ang mga leader ng churches sapagkat kung ikaw ngayon nagpalabas sa isang
membro ng church, sa isang kaluluwa, yung leader na yun ay mananagot sa kaluluwa niyo. Hayaan natin ang Diyos sa paglilinaw sa 1440, hayaan natin ang Diyos na siya ang mag-lead sa taong yun na magpusang mag-decide. Sapagkat ang magiging consequences nun, hindi doon sa leader, kundi yung taong mismo nag-decide sa kanyang sarili. Ibig sabihin, Diyos nang gumawa ng paraan na yun. Kaya may pag-iingat sa loob ng church po. Okay, ibang topic po yun. Ngayon, doon sa tinapik kanina, sa Revelation chapter 20, verse 6, pakiulit mo na sa Tagalog Bible. 20. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magguli. Yes. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, Yes. kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, titiyakin natin yung mga saserdote na yan, yung mga tao na yan, kung bakit wala na sa kanila ang ikalawang kamatayan. Ano ang kanilang iniiwasan dyan at iniingatan na hindi na sila namumuhay dyan. Okay, alamin natin yung katunayan kung sino yung hindi na nakalaan para sa ikalawang kamatayan. Tingnan natin. Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makay-apid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan. Lahat yun na binanggit sa Biblia, para yon sa ikalawang kamatayan kung sino ang gumagawa niya. Ngayon, yan ang buhay natin noon. Ngunit, through Jesus Christ, nilabas tayo like Israel, nilabas sa Egypto. Tayo naman ngayon nilabas sa pagiging masama through Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng walang propeta ng church. Na ang kinaling propeta, walang iba si Jesus Christ. Ngayon, ang ipinakita kanina, kinakailangan ng mga taong ito na maging kasama ni Kristo sa paghahari sa loob ng 1,000 taon, na ang tawag sa kanila mga saserdote sa time natin ngayon, mga pare, na ipinakita po na ang mga ito ay hindi duwag. Hindi rin sila sumasamba sa Diyos-Diyosa at hindi na rin sila namuhay ayon sa pamumuhay ng sanlibutan. At itong mga ito, itong kasama ng Panginoon na maghari sa loob ng 1,000 taon, at ang mga ito wala na sa kanila ang ikalawang kamatayan dahil hindi na sila namumuhay ayon doon sa Revelation chapter 21 verse 8. Yan, ang tanong dito, ano naman ang standing ng Jewish sa panahon nila, ng mga Hudyo, na kinikilala yung Exodus chapter 12 verse 2 na instruction ng Diyos kay Propeta Moises, na alam din nila ang kabuuan ng 1 taon na meron pong mga celebration like yung binasa kanina, Deuteronomy chapter 16 verse 16, na ito yung po ang pinaka-sentro na kanilang nakita, na kung wala ito sa lahat ng churches, yung pagkilala sa first month of the year, hindi po magiging matibay ang pundasyon ng isang church. So, sa ngayon po ay may Christian. Actually sa Pilipinas mayroong 10 mga established na mga religion. At sa buong daigdig, iba't ibang mga churches, may Buddhist, may Taoism, may Hinduism, at marami pong mga churches na talagang may kinikilalang may Diyos. At ilan din sa mga churches na hindi kinikilala si Kristong Savior. Ilan din sa mga churches na hindi siya kinikilalang propeta. Ilan din sa mga churches na hindi siya kinikilalang tagapagligtas. Pero para sa akin, ang competition ko lang dyan, parang actually, halos third part ang tinamaan po ng ganong paniniwala, sapagkat ngayon, merong mga naniwala
kay Kristo na Savior, ngunit ang kanilang celebration ng pagpatupad hindi sa Biblia, kundi sa traditions of men. Like nung 29, 30, and 31. Like nung ang January ay first month of the year. Ngunit, dahil sa pinag-uusapan natin yung propeta sa churches at yung dineclare ng Jewish na pinakasentro ng isang pundasyon, ipinakita po na dito sa time natin as a Christian, yung pagkapatupad, yung pagkapairan ng mga churches sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ipinakita po na ang bawat mga churches na merong mga faith declaration, may mga doktrina, may mga aral na pinaiiran, bagamat hindi kinikilala si Jesus Christ na Savior o prophet, may pinaiiral sila sa loob ng church na without knowing, nandoon po yung word na foundation sa loob ng churches nila na hindi nila alam na nandoon na pala ang will ng Diyos pero hindi nila kilala. Kaya may aral sa Biblia na may pagsamba sa Diyos na yung Diyos na yan na hindi nila kilala. Kung nabasa niyo po yan, may mga ganong scripture. Ngayon, ipinakita na kahit hindi nila kilala, pero may nakapasok doon sa mga churches sapagkat yung word na igalang nyo ang iyong kapwa, tulad ng sinabi ni Pablo, igalang nyo ang lahat ng tao. Ngayon, kung makasalubong ka ng Buddhist, makasalubong ka ng Islam, mabait sa'yo. Ang tanong, bakit? Sapagkat may doctrine sila na igalang din ang kanilang kapwa, irespeto ang kanilang kapwa, mahalin din ang kanilang kapwa, na yung doctrine ng Islam, si Jesus Christ ay hindi Savior, pero hindi nila alam na yung natutunan nila, mayroong nasa loob ng foundation ng kanilang doctrine, yung word na cornerstone. Yung cornerstone, nakikita natin sa Biblia, na pinaka-importante siya sa isang pundasyon na kailangan nandoon siya. Ibig sabihin, in every churches, merong nasa loob ng mga churches na yon yung cornerstone, pero hindi nila alam. At may mga churches din na alam nila kung sino yung cornerstone, which is our Lord Jesus Christ. Ngunit ang kanilang celebration sa yearly celebration, like first month of the year, ang declaration po from 321 century, hindi na po siya biblical. Kaya kung makikita mo, ang sabi ni Gamaliel sa kanyang time, may nagsumbong sa kanya, anayin natin yan, sawatain natin yan, nangaral. Siyempre, ang university noon, kung sinong kilalang university, at hindi ka kilala, kalaban ka nila. Pero ang sabi ng Gamaliel, huwag mo silang, hayaan mo sila sapagkat kung sila ay sa Diyos, sila ay manatili, ngunit kung hindi sa Diyos, sila ay mamamasa. So, yung prinsipyo na yan, ipinakita po sa time natin, na kapag alam mo na ang cornerstone ay nasa iyo, at ginampanan mo out of the provisions of men, anong mang mangyayari, walang gagalaw sa iyo, safety ka, may immunity ka. Pero kung kilala ang cornerstone nasa isang church, pero ang sistema ng program sa loob ng church ay traditions of men, yun po ang pangalaman. Kaya meron tayong titignan dito para ipoprove sa Biblia itong pinag-uusapan natin, ang tungkol dito sapagkat napakahalaga na ang mga lingkod ng Diyos ay nakakita ng isang aral na kailangan po, ang sabi sa Biblia, na kailangan siyang i-apply. Pag sinabing i-apply, ibig sabihin, sa mga churches ay makikita ito. Doon sa mga churches na may bilang na ilan man, makita din nila ito. Kahit Islam, Buddhist, Hinduism, Taoism, anong mga churches makita ito?
At ang lantad ng sa ating panahon, yung Christianity, no? At sa 10 mga churches na nahayag ngayon sa ating bansa, established na po sila. Ano na ito nakita din sa kanila. Okay, tingnan natin sa Psalms chapter 118 verse 22. Verse 22. Ang bato na itinakwil ay nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Hmm. Yung binanggit ng scripture, malinaw na itong batong tinakwil, siyang pangulo Ng sa sulok. sa sulok ng panulok. Ayan na. Ibig sabihin, ang pagkilala kay Jesus Christ, ang pag-declare ng first month of the year, ang pag-celebrate ng mga celebrations, okay? Kailangan nakapattern kay Christ. Maging birth, maging death, maging resurrection, at maging first month of the year ni Jesus Christ after nung siyang pinanganak ni Mary. Yan na. Pag tinakwil ito, ibig sabihin pagka hindi sinundan, pag tinakwil ito, siyang magiging galit ng Diyos pagdating ng panahon in terms of dispensation by His kingship time, sapagkat magkakaroon po ng implementation talaga. Pag i-aral yung the kingdom of Jesus Christ, pag inaral po natin yan, actually mahabang pag-aaral yan, pag inaral po yan, matindi ang implementation ng kanyang kingdom. Nandyan na pong makikatulad ng bata, nandyan na pong hindi nakabase sa pagkain, pag-inom, kundi nagkagalakan ng Espiritu. Nandyan na po yung manifestation kung saan ang kingdom ng Panginoon, spiritually. So, ang grabe po ang aral dyan. Kaya dito lang muna tayo. So, doon po sa verse 23. 23 po. 23. Ito ang gawa ng Panginoon. Kagilas-gilalas sa harap ng ating mga mata. Yes. Yung gawa ng Panginoon, kagilalas. Gilalas. Na yung bato na yon, kapag inalis, kapag nireject, ang ipinakita doon ay 22. 22 po. Pangulo sa sulok. Ang bato na itinakwil ay nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Subalit ang Panginoon ay Gilalas. kagilalas. Yan na. Matthew chapter 21 verse 42. 21. Chapter 21 verse 42. 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi inyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil na nangagtatayo ng gusali. Ang siya ring ginagawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilalas sa harap ng ating mga mata. Now, if you are a Christian, ang Christian po nag-declare ng mga ordinances, mga feast of the Lord, like ng pagdating ng April, pagdating ng New Year, na ang New Year na kinikilala natin ay first month of the year is January. Ngayon, saan kinuha ito? Sapagkat sa Lucas chapter 1 verse 26, dumating si Gabriel sa ika-6 na buwan, which is Gregorian calendar, at tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos. Sa month ng July, doon po nag-start ang bilang ng manifestation conceived by the Holy Spirit, na si Mary po nagbuntis magmula sa buwan ng July, August, September, October, November, December, January, February, March. So ang bata po ay kailangan may panganak sa loob ng 9 months. Hindi pwedeng overdue, hindi pwedeng premature. Ibig sabihin, after March, ang April po ay first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Ayan. Ngayon, saan kinuha ang January na first month of the year? Ang sabi sa scripture na binasa ng ating sister,
Ginawa lang si Kristong sentro na panulok, kumbaga. Pero tinanggihan nila ito, yung cornerstone, hindi nila nilagay. Iba po ang kanilang nilagay. Balikan mo yung verse 42, sister. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi inyo nabasa sa mga kasulatan? Tigil. Ito kayang pag-declare na first month of the year na January. Malinaw na hindi nagbabasa sa Hindi Biblia. nagbabasa. Kung mabasa man, hindi sinasagap. Hindi Ginawa. ginagawa. Hindi na ano. Ginawnawa. Verse 33. 23. 43 po po. Mm. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos Mm. at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Itong bansang magkakabunga, siya ngayon ang bibigyan ng Diyos. Balikan natin 42. Hmm. Yung umpisa po. Sige. Sinabi, Mateo. Matthew Matthew 21. Chapter 21:42. 42. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ibig sabihin, kung hindi nabasa sa kasulatan at ang celebration ng January, which is first month of the year para sa mundong ito, bakit ginagamit ito ng mga churches sa celebration pagdating sa Passover, pagdating sa birth of Jesus Christ? Actually, napakagulo na po sapagkat ang mga nasa churches ngayon, hindi na po pinaiiral ang biblical na implementation. Kaya sinabi ng Biblia, hindi niyo mga nabasa. Ibig sabihin, wala nang nagbabasa ngayon. Nakikiramdam na lang, nakahaka na lang. Eh sabi ni Paul, hindi siya sumusuntok sa amin. Ngayon, sino ang mga tagapagturo sa ating panahon na sundan itong aral na ito? Sa madaling sabi, itong cornerstone, tinanggihan na nila. May mga churches ngayon nakalagay, cornerstone. Pag tinanong mo, kailan ang inyong New Year? January. Cornerstone. So sanabi ng scripture kanina, inilagay niyo siya bilang sentro ng panulok, pero actually ang implementation ng church, inalis talaga nila yun. Kaya sabi ni Christ, hindi niyo nabasa? Eh lalo na ngayon, pag edad mo 70, 80, wala ka ng time magkaroon ka ng Biblia. Eh ngayon, kung meron kang membro na ganun karaming mga elders, daanin mo lang sa ngiti-ngiti, daanin mo na lang sa kaibigan, pero without knowing, yung mga matatanda, niloloko mo na. Pero sa atin po, pinakita natin, biblically, magbasa tayo sa Biblia. Tayong mga nasa iba't ibang mga churches, magbasa tayo sa Biblia. Mura lang naman. Sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi niya ba nabasa? Ang tanong, paano tayo nag-celebrate ng April 1? From March, which is 9 months in Jesus Christ, ang first month niya sa daigdig na ito is April. Yung cornerstone, siyang magdala ng kabuuan ng 12 months sa isang taon. Kaya nagbuo siya ng 12 apostol. Ang tanong, bakit bumigay si Judas? Kabilang doon sa 12. Malaking mensahe yun. At kung bakit pinalitan si Judas ni Matias, at kung paano si Matias walang sinulat sa Biblia na isang sulat, malaking mensahe din po yun. Ibig sabihin, kung merong 9 months, merong 10 months ngayon in any nations na pinaiiral ang kalendaryo kay Jesus Christ, perfect ritual. Sinabi pa dito ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, Acts chapter 4 verse 12. At sa kanino nga'y iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ngayon, Buddhist, any churches today, Taoism, Hinduism, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat kaligtas. Yung cornerstone, which is in the name of Jesus Christ.
Yung cornerstone, the image of God, yung in the name of Jesus Christ, yung name na yun ibinigay sa larawan ng Diyos. Pag sinabing cornerstone, every churches today in how many thousands, yung stone na yan nasa kanila, pero walang pangalan. Kaya natuto silang magpatawad, magpakumbaba. Pero pag tinanong mo, anong religion mo, brother? Buddhist. Anong religion mo, Taoism? Ay, kami Christian. Eh, magkaiba tayo. Pero marunong silang magbigay, marunong silang mag-charity, marunong silang makipagkaibigan. Kasi yan ang doctrine din po nila. Yung cornerstone, nasa kanila, pero walang pangalan. Sa Christian, nag-declare na nasa kanila ang cornerstone, may pangalan, pero ginamit ang pangalan, ginamit lang ang cornerstone, pero pag-apply ngayon sa celebration, traditions of men. Kaya sabi ni Christ, hindi niya nabasa ang kasulatan. Ibig sabihin, maraming pastor at bishop ngayon hindi nagbabasa. Yung 45 years na kaibigan natin, kakilala natin, hindi rin kaya nagbabasa yun. Yung ating mga professor ngayon na nakilala sa iba't ibang mga lugar, hindi rin kaya nagbabasa niyo. Sabi nga ng ating sister, bakit hindi tayo nag-celebrate ng New Year after 28? Magandang tanong yun. Sapagkat, bakit hindi tayo nag-celebrate ng after 28? Dahil pagkatapos ng 28 sa Gregorian calendar, 29, 30, and 31. Eh, mayroong 3 araw. Hindi tayo piling sumabay sapagkat ang New Year hindi nakabase sa kamatayan kundi sa resurrection. Yung 3 days na yun nakabase sa 3 days and 3 nights sa death ni Jesus Christ. Walang New Year sa death kundi sa resurrection. That is why today, April 1. Ang time ng Uno, actually nag-start pa kahapon, 6:01. Magtatapos ang Uno sa Hebrew calendar time sa 6:01 ng hapon. So ngayon, umaga, nag-celebrate tayo. Yan ang cover. Mula kahapon, yan na yun. Nang pinasok ang bangkay ni Christ, sapagkat hindi kailangan abutin ng 6 p.m., 6:01, sapagkat papasok po dyan yung Sabat, ayon sa batas, hindi pwedeng gumawa, hindi pwedeng kumilos, kailan dali-dali nang pinasok ang bangkay. Pero actually, nung pinasok na yun, buhay na yun, pumunta lang sila pag kinabukasan ng umaga. Kasi yan ang katapusan ng 24 hours. Pagdating nila, wala na ang Panginoon doon sa libingan. Kahapon pa yun ang hapon. Yan ang sikreto ng celebration. So, ibig sabihin, ito bang time natin at buwan ngayon na atin ngayong kalendaryo mali? Hindi. Tama yan. Para sa trabaho, para sa hanap buhay, para sa schedule kung anong mga usapan in terms of economics, in terms of politics. Gamit yan as a law-abiding citizen kung anong declaration ng gobyerno para sa community security. Sundin natin. Subalit, pagdating sa celebration sa gawain ng Panginoon, hindi pwedeng pasundin ang Biblia sa sistema ng tradition. Kundi, ang tradition ay susunod sa sistema ng Diyos. Para ang mundo, exempted sila sa magiging galit ng Diyos. Tulad na nangyayari sa Myanmar. Tulad na nangyayari sa ibang bansa. Na after ng celebration ng 28, nangyayari yung lindol na 7.7 na ang daming patay. Almost 17 million na apektado sa nangyayari po sa lindol. And I hope, sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, out of the traditions of men, sa mga may sakit, gagaling. Sa mga may karamdaman, mahina, lulusog, lalakas sila. Ayo. Pero sa mga kumukontra, sa kalooban ng Diyos, sila tatamaan sa galit ng Panginoon. Yan ang hindi natin mapipigilan. Sapagkat yun ang way ng Diyos na makita ng tao kung paano po ang tawag nga sa Bisaya sa amin, yung sinalikway nila ang batong-bato, tinakwil. Sa Tagalog, tinakwil.
Siya ang pinaka-importante doon sa building na yun. Amen? Now, if we talk New Year, dahil siya ang cornerstone, siya yung nagpapatibay sa isang foundation, kailangan nandyan siya. Halimbawa, New Year. Paano matiyak ang New Year? Na April. Yung first month niya sa daigdig na ito. Gregorian din yun. Tingnan nyo ha. Paano naging first month of the year kay Christ yung April? Dahil 9 months siya nasa pupunan ni Mary from July. July to March. So bakit 9 months from July to March? Dahil dumating si Gabriel sa kanya 6 months ng June. Bakit dumating naman si Gabriel sa daigdig ito? Saan galing? Inutusan siya ng Diyos. Dahil utos mula sa Diyos, ang mga devil sa ibabaw ng lupa, walang kumanti kay Gabriel. Lahat sumaludo sa kanya. Walang naging distraction kay Gabriel. Dala-dala niyang mensahe kay Mary. Ibig sabihin, pag ang church ay may pinadalang anghel, yung anghel na yun na mula sa Diyos, walang distraction na gagawin sa kanya ang worldly sapagkat siya ay inutusan ng Diyos. Pag tinanggap ng isang church, yung anghel na yun, ipagbuntis niya ng tamang panahon, ipanganak niya ng tamang panahon, mag-celebrate siya sa tamang panahon. Yan po ang aral sa Biblia ng groom at bride, sabi sa Revelation. Yung New Jerusalem, sila yung manaog na bilang asawa, at yung asawa at yung groom, ikakasal sila. Ibig sabihin, ang church, ang babae, katulad siya ng isang dalagang malinis. Hindi siya corrupted. Hindi siya dumanas ng prostitute. Ang church, supposedly, dapat gano'n. Pag sinabing prostitute, kung tinawag ka sa isang church at doon ka ginamit, doon ka lang. Hindi ka celebrate doon, celebrate dito, celebrate dito. Ang tawag niyan, prostitute. Without knowing, yun ang nangyari. Walang sumita sa mga taong yan. Ang daming prostitute yun. Pag sinabing prostitute, masakit yun. Hindi magandang term. Ngunit, tayo ay naging prostitute dati. Pero, through Jesus Christ, nilid tayo ni Christ para dalhin tayo tulad ng Israel from Egypt to Wilderness to Canaan. Tayo nilabas ni Kristo from the darkness to eternal life. Yan ang plan ni Jesus Christ. Ngayon, dito sa binanggit ni Apostol Pedro in 1 Peter chapter 2 verse 6, tingnan natin. Tagalog. Okay? Sinang gusto mong basa? First Peter Chapter 2 verse 6. 2:6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan narito. Yes. Aking ilalagay sa Siyon ang isang batong panulok Yes. ng Pangulo, pirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Nilagay na. Hirang na mahalaga. Ang sinamang sumampalataya sa Kanya Hindi. ay, Hindi mapapahiya. ibig sabihin, pag ginamit mo siya as a cornerstone, pag nag-celebrate ka ng celebration sa Panginoon like today, which is Perfect New Year, yung celebration na itinakda ng Diyos biblically through Jesus Christ. Ngayon, kapag nagtakda ng celebration sa loob ng mga churches under the traditions of men, tiyak yan ipapahiya. Anong paraan naman na ipapahiya ito ng Diyos? Halimbawa, sinabi mong ito po ang doktrina ng first month of the year. Tatanungin ka ngayon ng tao, bro, sister, pastor, bishop, or apostol, paano mo po mapatunayan na ang April ay first month of the year? Saan sa Biblia masumbungan ang April na first month of the year? Paano mo mapatunayan na ang April ay first month of the year? Kailangan masagot na yun. Sapagkat ayon sa 1 Timothy, may mga qualification na dapat taglay ng mga tao yun. Ano yun? Praise, 17.
Wala pong 3:17. First Timothy, Opo. Second Timothy. 3:17. Lalo natin balikan niyo yung kababasa. 3:17 meron po. Mm. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, Mm. tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin, pagka ang tao ng Diyos ay maturuan sa tamang turo at may apply niya yung cornerstone inside of the church, maging sakdal siya. Pero kung hindi siya maturuan sa gawang mabuti, ay hindi siya maging sakdal. Ibig sabihin, walang kasakdalan ang pagsunod sa tradisyon ng daigdig nito. Gagamit lang siya ang kalendaryo sa politics, sa economics. Pero exclusively sa gawain ng Diyos, hindi siya magiging sakdal. Kaya ang tanong natin sa buong daigdig, gusto ba natin maging sakdal? Lahat ng tao, pati kriminal, magsasabi po. Kasi ayaw natin ang ikaw. Kailangan turuan tayo ng mga taong nag-apply ng cornerstone na ito. Tuloy mo, kung saan ka tumigil, sister. Wala na po. 17 na po ang lahat. 16. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na hinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasala, sa pagsuway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ang matutunan nito, yung nasa katuwiran. Yung wala sa katuwiran, hindi matuto. Isipin niyo po, pagdating ng New Year, exchanging gift, Christmas party, parole. Saan galing yung mga aral na yun? Alam natin, mga apo natin, active dyan eh. Tayo pa ng mga nanay, kandalapa pa. Kasi nga, order ng church, order ng eskwela. Exchanging gift, ibigayan ng aruling, awitan doon, awitan dito, ninang. Ngayon, nakikita natin sa ating kinagisnan from a Roman Catholic, ngayon nakikita na rin natin sa mga nagpakilalang mga born again Christian. Ito kaya mga ito hindi naturuan or hindi nagbasa sa Biblia? Ang sagot natin, Pastor, narap kalabanin yung ating kinagisnan. Ang sabi sa Revelation chapter 21 kanina, ito'y mga luwag. Ibig sabihin, makikipaglaban ka, makikipaglaban tayo. Especially sa mga leader ng church, makikipaglaban talaga ang mga lingkod ng Diyos. Laban sa sanlibutan. Kaya si Christ nakipaglaban eh. Pero hindi siya lumaban sa laman at dugo, kundi laban sa Espiritu. Eh sabi ni Paul, ang aking pagkipaglaban, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa Espiritu. Dahil sa time ni Paul, time ng Spirit time. Sa time din natin, time din ng Spirit time. Kaya, inano dito na sa Biblia, diniin, na kailangan may apply ito yung name ng cornerstone. Ang Christian, ang ganda nga ito. Ang cornerstone, in-apply. Like New Year, birth of Jesus Christ, darating ang April, yung tinatawag ng Semana Santa. Darating ang January, may mga celebration sila. Ang daming mga fiesta pagdating ng Mayo, mga scent ng mga pinagpipista. Tayo hindi kontra dyan. Ang kagandahan kasi po sa Christian, yung cornerstone in-apply, yung name in-apply. Pero pag tinignan mo sa Biblia, kasi kung sinabi sana ni Christ na huwag na kayo magbabasa ng Biblia, ayaw na tayo magbasa. Ay sabi niya, hindi niyo ba napabasa? Ang sabi ng John chapter 5 verse 39, saliksikin niyang pusunatan. So ibig sabihin, ang buong daigdig in-encourage na hindi lang na i-apply itong cornerstone sa loob ng church, kundi ang pag-apply ng cornerstone, hindi lang sa pag-apply na nag-declare ng isang panahon, kundi nakabase sa Biblia, like kailan si Kristo maging first month of the year sa daigdig nito. Di after nung pinanganak siya, diba? Katulad ko, pinanganak ako ng January 28. Kailan sa akin ang first month sa daigdig na ito? Di ba February? Kung pinanganak ka naman ng
ng March, kailan sa iyo ang first month of the year? April. Ibig sabihin, ang naglagay po ng mechanism sa first month of the year, walang iba, yung first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Kaya ang Jewish, masilang po silang nag-i-implement dito kasi alam nila merong mga feast of Lord sa loob po ng isang taon. Merong mga celebration sa loob ng isang taon. Ngayon, diniin ng Biblia na doon sa mga nag-apply, maging sa mga nagtakwil, okay? Pinakita kanina, sapagkat ang bato lang siyang binanggit sa Biblia ng leon din siya, tinapay din siya, pero yung pangalan, hindi na-apply. Posibleng nasa loob ng mga churches ito, kung anong mga church meron ngayon, pero walang pangalan. Sa Christian meron, Jesus Christ, malinaw. Ngayon, nakikita mo lang sa Christian na hindi in-apply yung eksaktong first month of the year, maging paggamit ng pizza, maging paggamit ng buwan. Then makikita mo, traditions at mga pinairal out of the Bible. Kaya mahalaga yung pagbabasa talaga sa Biblia. Okay, pagtiyak dito ngayon, pagdating sa Spirit Time, yung pundasyon ngayon, kung paano ang pagpapairal sa cornerstone. Okay, tingnan natin. Basahin natin sa aklat po ng Isaiah chapter 28 verse 16. Okay? 28. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panurok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. Praise God. Ay, hindi magmamadali. Silipin niyo po. To those believers in Christ, to those Christians today. Kaya po, ang ibang mga churches hindi lilipat basta-basta dahil alam nila, sasabihin, ay hindi ako pwedeng maging Christian, Islam ako eh. Hindi ako pwedeng maging Buddhist, Christian ako eh. Yung panindigan na yun, which is biblical, ngunit dinin ng Scripture, those panindigan to those any religious today, kung saan siya nabilong, hindi ka pwedeng magmadali. Kung anong revelation ng church, anong understanding, hindi ka pwedeng magmadali. Okay? Nilinaw po. No? So, siguro doon sa mga nagmamadali, maaaring hindi nagbabasa sa Biblia. Amen. Nagmamadali, hindi nagbabasa yan. Okay. Bakit kailangan talaga maging patient? Scripture. Isaiah chapter 54 verse 11. O ikaw na nagdadalamhati, na pinapaspas ng bagyo at hindi naaaliw, narito, aking ilalagay ang iyong mga bato na may magandang mga kulay at ilalapag ko ang iyong mga patibayan na may mga sapero. Yung perfect security ng Panginoon doon sa time ng nag-apply sa cornerstone, not only doon sa bato, kundi sa pangalan. Yung security na ibigay ng Diyos, grabe, yung ibibigay niya. Matuto kang maging mapaghintay, matuto kang maging dahan-dahan, matuto kang magiging mahinahon. Balikan natin, verse 11. Sundan natin yung mga nakakontinue. O ikaw na nagmadalamhati, na pinapaspas ng bagyo, ay hindi naaliw. Narito, aking ilalagay sa iyong mga bato na may magandang mga kulay at ilalapag ko ang iyong mga patibayan na may mga sapero. Yung mga dumaan ng hapis, bagyo, pero nagpatuloy siya, pakumbaba, hindi siya nagpatinag. May reward ang Diyos, may promise ng Panginoon. Yan yung binanggit ng Scripture, which is prophecy ni Propeta Isaiah. Tama ang kanya pong ginagawa, no? Lalo na ngayon kung sino po yung mga nagsusumikap na itugma ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Meron siyang promise.
Meron kailangan itugma siya ng tama, hindi po basta-basta dagdag bawas. Kailangan itutugma siya base sa tinakda ng Biblia. Tinatawag siyang perfect security. Okay. Tuloy natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 11. 1 Corinthians 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglalagay na ito'y si Kristo. Yeah. First Corinthians Wala nang 3:11. lusot ngayon, kundi yung pagsasaligan na yon, inilagay na ng Diyos, walang iba si Kristo Jesus na. Siya na yung inilagay ng cornerstone doon sa isang pundasyon, ang pinaka-pundasyon, lalo na pagdating sa spiritual. Kanina, cornerstone, literal, ilalagay sa isang literal na kalagayan, at yung cornerstone in the name of Jesus Christ, inilagay na siya. Yan na. Hindi na siya itago, ilantad na siya. Malinaw na po siya, ilantad na. Ang buwan ng Gregorian, lantad na. Ang buwan ng Hebrew, lantad na rin. Ang pizza, lantad na rin. Ang bilang ng isang buwan, kung ilan lang po ang pizza sa isang buwan, lantad na rin. Okay. So, in the name of Jesus Christ, ang pinaka-security na ikinigay niya, kapag tama ang celebration ng buwan at pizza, at kung sino ngayon ang nag-apply, not only by the stone, but also in the name. Okay? Kung sino nag-apply ngayon yan, bibigyan siya ng perfect security ng Diyos. Di ba napakabisa mga kapatid ng Kristo? Okay. Sa paliwanag ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 2 verse 10, kunin natin yung paliwanag ni Apostol Pablo. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siyang nating lakaran. Ibig sabihin, may mga masamang gawa na kailangan itong mga naglagay sa pagpanulo na hindi nagtapwil, sila ngayon ang gagawa ng mabuting gawa. Ang pagsunod sa aral ng Diyos, like today, first month of the year, ay paghanda ng Diyos sa isang mabuting gawa. Dahil pagka dineclare ang first month of the year, ang first month of the year, meron pong celebration si Moises na ginawa. Ang sabi sa Exodus chapter 12, kukuha si Moises ng isang taong gulang na kordero. Sa anong pizza? Sa ikasampu. Sipin niyo po. Yung 10 utos na uwi kay Kristo. Itong kordero na si Kristo, inalagaan ng 4 na araw, pinatay sa paglubog ng araw. Itong pinatay na kordero si Kristo, siya tagapagligtas ng tubig. Oh. Ibig sabihin doon sa first month of the year, may mahalagang kaganapan po doon na dahil sinunod ni Moises, nakalabas ang Israel sa Egypt. At dahil dyan, ipinakita po yung perfect security ng Panginoon, hindi nahabol ang Israel dahil sa pag-secure ng Panginoon doon sa pagsunod ni Moises sa instruction ng Diyos. Ang daigdig po ngayon, kaya may mga famine, may mga namamatay, may mga lindol, may mga trahedyang nangyayari. Kasi po ang mundo hindi na sumusunod sa sistema ng Diyos. Mostly ang pinaiiral ang traditions of man. Kaya ang perfect security ng Diyos, wala na sa mga tao. Pero may promise ng Diyos doon sa sumusunod. Na hopefully, kung paano ang Diyos nag-ingat kay Moises at Israel nakalabas sa Egypt, ganoon din sa time natin through Jesus Christ. Kailan may ganun pong instructions. Ang first month of the year ay siyang panimula after nung 10 days, pagdating ng 14th day, pagdating ng 15, nag-celebrate ang Israel ng 7 days. Na yung 7 days na yan sa Leviticus chapter 23, yun po ang katuparan ay si Kristo hanggang sa kingship time ni Jesus Christ.
na ang 7 days i-celebrate lang siya ng 1 day in terms of 1,000 years sa kingship time ni Jesus Christ. Kaya po, ang New Year, ipinakita na siyang pasimula ng unang buwan ng unang taon sa instruction ng Diyos. Dahil yun po din ang pasimula ng bilang from 1 month up to 7th month pagdating ng Feast of Tabernacle. Na yung bilang na yun, ipinakita din na mahalaga sa ating panahon sapagkat after ng first month of the year, doon din po magsimula ang bilang ng 7 weeks which is Pentecost. Kaya pag nagkamali ng paggamit ng buwan, okay, na hindi na po 28 ang paggamit, sira na po pagdating sa Feast of Pentecost, sira na rin pagdating sa Feast of Tabernacle. Ang tanong, Pastor, porke ba hindi kami nag-celebrate ng tamang pizza, tamang buwan? Wala ba kaming kaligtasan? Pastor, porke ba hindi kami nagsabat? Wala ba kaming kaligtasan? Pastor, hindi kami nag-celebrate ng first day of the week? Wala ba kaming kaligtasan? Pastor, nakita namin na ang batong panulok, hindi namin nasundan, hindi namin nailagay. Hindi ba kami ligtas? Okay, tingnan natin ang pagtiyak sa kaligtasan. 1 Corinthians chapter 15, simulan natin verse 1. 15 verse 1. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa iyo'y aking ipinangaral, na inyo'y nangay tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Tuloy. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin ng pag-celebrate ng first month of the year, ng New Year, if we talk perfect celebration of New Year, ibig sabihin, maling pananampalataya mo. Pag nag-celebrate ng first month of the year na hindi angkop doon sa tinakda ng Diyos, like Jesus Christ, ibig sabihin, wala silang iniingatan, hindi rin tiyak sila sa kaligtasan. Sapagkat yung mga ligtas lang, iyan lamang ang nag-iingat sa aral na pinangaral ni Apostol Pablo. Sabi ni Paul, maraming nag-celebrate ngayon ng taonan, ng buwanan. Sabi ni Paul, nag-alala siya na baka mawala ng kabuluhan ng kanyang pangangaral kay Kristo. Sapagkat ang Passover, tamang buwan, tamang pizza. Ang New Year, ganun din. At sumulat si Paul na hindi na kailangan isulat pa niyang mga bagay sapagkat kayong lubos na katalang. Alam niya, ni Espiritu Santo nagtuturo din sa atin. Tinuruan siya ng Espiritu sa loob ng 3 years tungkol sa Ebanghelyo. Ngayon, ang tunay na kaligtasan kay Kristo. Ngayon, itong aral na mula sa Ama na binigay sa kanyang larawan, inahayag na yun sa atin. Ngayon, yung pagkahayag sa atin, yung pagkatanggap nating kaligtasan, ang gaganap nito para iingatan yung mga taong ligtas. Yung mga hindi gumaganap sa tamang selebrasyon, sa tamang pagsunod sa aral ng Diyos, actually for me, hindi ligtas yan. Mali ang celebration ng buwan, mali ang celebration ng pizza. Sa pagkain po, sabi ni Paul, huwag niyong hatulan. Hindi tayo humahatol sa pagkain at pag-inom. Ang hinatulan natin yung paggamit ng buwan at pizza. Ligtas kayo kung matyaga niyo ingatan. Anong matyaga na iniingatan ng tao ngayon? Yung kinagisnan, hindi po katyagaan yun. Sinubo na yan sa mga tao, maliit ka pa lang, sinunod-bunit. Kailan ka magkaroon ng pag-iingat? Noong paglabas ng Israel mula sa Ehipto. Sapagkat doon sa Wilderland, doon binigay ng Diyos yung 10 Commandments. Kailan natin natanggap ang pag-iingat? Mula nung tayo nakaintindi sa aral ng Diyos. Mula nung tinuro sa atin doon sa mga taong nagbabasa sa Biblia at tinuro din sa atin kung paano tayo magbasa sa Biblia. Ligtas kayo kung matyaga inyong iingatan. Liban kung ang pananampalataya nyo ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kung nagsama-sama ng weekly celebration,
Halimbawa, may 7 bagay binigay ang Diyos. 7 lang yan eh. Yung 7 trumpet, 7 church of ages, 7 lang lahat yun, nakadesign. 7 wrath of God. Pinakita po yung mga mensahe tungkol sa 7. Sa time natin, ipinakita yan. Sabbath of Christ, first day of the week of Christ, Passover, Feast of Pentecost, Feast of Tabernacle. Ano yung isa? New Year. Ano yung isa? Perfect birth of Christ. 7 lang yan. Yung 7 ito, perfectly, kailangan to pag-ingatan, pagtyagaan, sapagkat ito ang gagampanin ng mga taong ligtas. Kaya sabi ng Scripture, sabi ni Paul, ligtas kayo kung matyaga nyo. Ang salitang pinangangaral sa inyo. ni Apostol Pablo. May bawing siya batang lolo Maliban na kung kayo'y Maliban. nagsimpalataya na walang nang walang kabuluhan. yung paggamit ng 30, 29, 30, 31 pananampalatayang walang kabuluhan yun. Yung paggamit sa celebration ng buwan, sa celebration ng Diyos, pananampalatayang walang kabuluhan yun. Tingnan nyo, si Herodes at si Pilato magkaaway. Pero nagkasundo si Pilato at saka si Herodes noong si Kristo ay kinumpli ng mga tao na kailangan patayin, ipatong sa Diyos. Itong Pilato, palibasa nakaintindi siya na kung anong jurisdiction si Christ. Pinadala ngayon si Kristo kay Herodes. Ito namang Herodes, mukhang natakot din magdesisyon. Kunwari pa siya na gusto niyang makita kung taong ito kasi nabalitaan niya, may ganitong story. Pinabalik ni Herodes na yan kay Pilato. Yung pagiging mortal na kalaban, magkalaban si Herodes at saka si Pilato, magkaibigan sila. Kaya kung titingnan mo, si Pilato may hidden agenda kay Herodes. Si Herodes may hidden agenda kay Pilato. Naggamitan yung dalawa sa isang interes. Kung titingnan mo, ano ngayon ang history sa buhay ni Pilato at saka ni Herodes? Si Herodes, buhay pala, inuod ng katawan. May good news ba kay Herodes para sa ating panahon? Wala. Wala siyang legacy. Si Pilato, wala din. Bilang gobernador, walang panindigan, nadala siya sa maling perception ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ba kayo nagbabasa? Mga gobernador at hari na hindi alam ang scripture. Ngayon, ang nangyari, naggamitan ang bawat leader na yan sa isang interest. Pero for me, at the end of the day, walang mangyayari. Kumbaga, they are wasting time against the will of God. Na ang nakalusot at nagtagumpay walang iba ang ating Savior. Kaya po, ipinakita ang pag-aaral dito kung paano ang implementation ng Diyos pagdating dito. Okay. Saan ka na, sister? Sa ano po? 1 Corinthians. Okay, pupunta na po tayo doon sa time kung paano ang Diyos magpapairal sa time natin ngayon. Base sa pinag-aaralan. Okay. John chapter 3, verse 36 sa New Testament. 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang nangyari sa mundo natin. No? Ang New Year ang nagbigay ng ang first month of the year, sa first month of Jesus Christ sa daigdig nito. Hindi January. Ang pagsunod natin ngayon sa celebration, ang pagtalima sa anak, which is the image of God. Pagtalima yon,
Okay. Ang hindi, buot ng Diyos. Ito nangyari sa daigdig natin. Romans chapter 1 verse 18. Romans 1:18. Romans 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ang nagsawata sa mga kalikuan, yung katotohanan. Na yung katotohanan na yun, walang ibang nahayag. Ang cornerstone in the name of Jesus Christ. Sa panahon ng galit ng Diyos, yung pagsawata ng mga taong nasa katotohanan, yung mga taong yun ang magiging instrumento doon sa galit ng Diyos. Kaya pag sinabi nila, yung mga naghayag sa katotohanan ngayon, yung lumabas sa bibig nila, yung sinabi nila, doon bababa yung galit ng Diyos. Like, araw ang magsasaysay. Kapag sinabi niya, araw ang magsasaysay, bumibilang ng taon niya. At bawat nangyayari na yon, doon sa sinasabi na yon, sa paghayag sa katotohanan, yan ang magkaroon ng kaganapan. Pero kung nagbasa ka sa Biblia, alam mo yun. Pero kung saved ka, iiwasan mo yun. Pero kung hindi ka saved, ang akala ng tao, tama ang kanyang ginagawa, pero mali. Dahil hindi angkop doon sa tinakda ng Diyos through Jesus Christ, sapagkat siya yung mechanism, siya yung cornerstone na nag-declare na siya yung pundasyon sa lahat ng pundasyon. Kaya medyo magaan pa dating sa Christian dahil sila lang yung nahayagan talaga na pangalan in the name of Jesus Christ. Okay, tuloy natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Romans chapter 2 verse 8. Datapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan. Ibig sabihin, doon may mga taong sumusunod sa kalikuan. Bagamat alam niyang liko, alam niyang tama, o alam niyang mali, sila ay Kagalitan at Kagalitan at kapuutan. kaputan. sila ay kagalitan, At kapuutan. hindi na taong gagawa niyan, Diyos na. Di ba, sinabi na sa sinta, tinuro na, pinarating na, local, international. Narinig mo na, nabasa mo na, tapos nagpatuloy pa rin sa kalikuan. Ang darating sa mga yan, kagalitan at kapuutan. Hindi na galing sa tao, galing na sa Diyos yun. Ganon tutusan. Kaya na siguro ang nangyayari ngayon na ayun, Korea galit na lang sa Sobra. Yung kapuutan darating. Wildfire Korea. Oo nga. Meron na naman. Tapos lang ng Ephesians chapter 5 verse 6. 5 years. Ano lang ba yung 6? Chapter 5 verse 6. 5. Amen. Ano lagi? Huwag kayong padaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ibig sabihin, sa time ng anger of God, kapag nagbasa ka ng Biblia, hindi ka madaya. Amen. Huwag padaya ng sinuman. Halimbawa, dagdag bawas ng aral. Ang tinanong mo, walang scripture, daya yun. Madaya. Hindi porke kaibigan, pinsan, kamag-anak, kapatid, kapag inagay ka sa cornerstone, susunod lang tayo na ang alam natin, yung implementation, labag sa kalooban ng Diyos. Hindi po porke ganun. Kaya sabi, huwag kang padaya. Pag sinabing huwag kang padaya, individual, hindi big group. May mga taong nanamantala sa kapwa. May mga taong nanamantala sa kapatiran. Kung na-discern mo na parang sinamantala ka na, huwag ka padaya. Hindi porke magandang kalooban sa iyo, sa atin, ngingitian ka,
tapos pasundin ka sa kalooban nila. Pag tinignan mo sa scripture, hindi kalooban ng Diyos. Kaya si Kristo hindi nagkadaya. Nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Sabi ni Satanas, lahat ng nakita mo, bigay ko sa iyo. Pati hulog ka, sasaluin ka ng mga anghel. Kinalok siya. Kung si Kristo mukhang pera lang, diba ang history ni Kristo, napakasimpleng buhay. Anak ng luwagi. Pero inalok ni Satanas, lahat nakita mo, bigay ko sa iyo. Ngayon, hindi mo pa nga nahawakan, sasabihin mong hinahawakan. Nagtitrader ka na sa mga kapwa, nagbiling ko sa Panginoon. Just know. May iba naman nagsabi na, next month, bibili ko ng 4 na van. Bakit? Marunong ka ba mag-drive? Alam mo ba ang maintenance? Alam mo ba ang road sign ng kalsada? Alam mo ba ang mga responsibilidad bilang isang may-ari? Ang dami rin. Hindi ko alam yun. Diyos ko po. Actually, nakita ko na ngayon, nagsama-sama na. Halos ganun ang mentality. Ako walang iba kong binitawan. May promise ng Diyos that the oldest things shall be added unto us. Sabi ng scripture, magtiis ka, huwag ka magmadali. Oh. Kaya sabi ko, para sa akin, last 2015, kaya ako nagkakamali, nagsabi na ako, nabigay na kami ng membro sa ibang mga churches. Buhay pa yung dati kong membro. Okay yun nabigay ka. Yung iba nga ayaw. Sabi ko, ano yun yung kasama mo? Nagmamadali. Ibang intensyon. Mula na nga tayo masamang pagkatao eh. Tapos may kasama ka na may ganon. Hindi na. Bigay mo sa ibang churches yan. Gusto nating masunod ng kalooban ng Diyos eh. Anuhin mo yung may kasama ka. Ay kayo. Ito, bao na. Ano yung may asawa ka? Lasinggo. May bisyo. Hindi mo kasundo. Anuhin mo yun. May lihim na ginawa sa buhay. Anuhin mo yun. At yun, masabuti pa mag-solo na lang. Diba? Oh. Merong pinagaling ang Panginoon, may pinalayas mo sa mga espiritu. Sabi niya, Panginoon, sama ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, hindi niya pinasama, hindi kailangan ni Christ ang membro. Ang kailangan niya, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ganon din ito sa mechanism na ito. Ang makagawa niyan, yung wala na sa ikalawang kamatayan. Hindi sila duwag, mga matatapang sila. Sila yung may pananampalataya na may kabuluhan. At the same time, sila yung tunay na ligtas. Ligtas kayo kung matyaga yung iningatan ang salitang pinangaral ni Apostol Pablo. Sinabing ligtas, sarat agad, exempted ka. Hindi ka gagalawin, wala, hindi ka mapapamak, iingatan ka ng Panginoon. Ang tatamaan sarat agad, yan yung sinasabi natin. Nangyari sa ibang bansa. Last week, after celebration ng birth of Jesus Christ, 7.7, daming patay. Mga building na gumugulo. Kaya ang mga fault line natin nandiyan. Sabi ng ating mga fault line na in charge, huwag na kayo magpatayo ng subdivision ng mga umalis na kayo dyan, nandyan pa rin mga tao. Inisip nila, nasa Panginoon na mga to. Yes. Pero tiyakin ang cornerstone kung talaga masakot. At the same time, yung name. Na pagdating ng rat ang gagi, panatag tayo. Simple tayo. Kaya tayo po yung nagpapaabot sa buong daigdig na ng aral ng Diyos, hindi lang sa New Year, kundi sa itong bagay, perfect birth of Jesus Christ, Passover, Pentecost, the Feast of Tabernacle, first day of the week, 7th day of the week. Kaya alin dito sa pito po, kung wala po ang celebration ng pito, kung kulang po, ibig sabihin mali ang pananampalataya. Kailangan sabi ng Diyos na ang pitong celebration na ito ay nasa loob po ng church at mapairal sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matyaga ng iningatan ang salita at pinangaral ni Apostol Pablo.
So sa celebration po ng New Year, which is today, actually nag-start po ang celebration natin since na tayo ay naglingkod sa Panginoon spiritually, but literally, pinakita sa atin ang tamang first day of the week, seventh day of the week, maging ang pitong celebration ng Panginoon. Higit sa lahat yung New Year. Amen. Kaya pag sinabing New Year sa ating kinagisna, magkaroon tayo ng New Year's resolution. New life, new strength, healthy body, new understanding, new revelation, new life and prosperous life comes anytime beginning. So sa ating pansamanang pagtatapos, sa Diyos po ang pinakamataas na